Bumagsak na ang rehimen ni Vladimir Putin kaya ginagawa niya ang tanging bagay na ginagawa ng bawat diktador. Lalo pa niyang pinapalala ang digmaan. Isang linggo na ang nakalipas, 19 na drone ang umatake sa himpapawid ng Poland. Dito ko nakausap si dating World Chess Champion Garry Kasparov. Matagal na niyang pinag-aaralan ang kilos ni Vladimir Putin mula nang maupo ito sa kapangyarihan. Sinabi ni Kasparov sa amin na hindi titigil si Putin hanggat hindi siya napipigilan. At hulaan mo, kahapon, nagpadala si Putin ng 3 armadong Mikoyan Gurevich, 31 jet sa Estonia. Papunta sila sa kabisera ng Estonia, Tallinn, bago sila tinakot ng mga jet ng NATO. Hindi natin alam plano nila pero siguradong masama ang situation. Sinusubukan ni Putin na hilahin ang NATO sa digmaang ito dahil kailangan niya ng mas marami pang Ruso na ipantapon bilang pambala sa Ukraine. Ito ang dahilan kaya gusto kong kausapin si Garry para tanungin kung paano matatapos ang digmaang ito at pakinggan natin kung ano ang sagot niya. Kumusta kayong lahat? Ako si Sam at ngayon kasama ko si Garry Kasparov, ang pinakadakilang chess player sa lahat ng panahon at ang chairman ng Renew Democracy Initiative na naglalathala ng nextmove.org sa Substack. Maligayang pagdating, Garry. Excited akong makasama ka. Maraming salamat at mukhang kailangan mo pang maghanda. Dahil bihira sa Amerika na bigkasin ng mga tao ang apelyido ko na may Ruso na diin. Kasi sa Amerika laging Garry Kasparov at sabi mo, napaka-Ruso nito. Kasi tagahanga ako ng chess. Marami na akong pinag-aralan sa mga laro mo. At sobrang excited, medyo kinakabahan. At ang una kong tanong ay talagang may kinalaman sa chess. Sa tingin mo ba magkakaroon tayo ng United States Chess Champion sa lalong madaling panahon? Lahat ay posible. Tingnan mo, ang world champion na Indianong si Gukesh ay hindi pa 20, kaya bata pa siya. At ang mga nangungunang Amerikanong manlalaro na maaaring lumaban para sa titulo ay sina Caruana at Nakamura. Halos doble ang edad nila kumpara sa kanya. Oo, mas bata si Karan, pero halos doble ng edad niya si Hikaru. Kaya titingnan natin kung ano ang mangyayari sa kwalipikasyong ito para sa mga kandidato at pagkatapos, kung may makapasok sa kanila, mahirap pa rin ang laban. 8 ang manlalaro, double round tournament. Oo, sabihin nating Caruana Gukesh. May tsansa magaling si Gukesh, pero hindi ito kasing galing ni Magnus Carlsen na nagdesisyong hindi na lumaro sa opisyal na World Championship match. Siya pa rin ang pinakamalakas na manlalaro sa mundo. Kaya kung isa sa kanila ang makakapasok, oo, magiging patas ang laban. Pero, nag-aalinlangan talaga ako na kaya mong baguhin ang takbo ng kasaysayan. Kaya, parang may mali talaga doon. Alam mo, kung may manlalaro ka na nasa kalagitnaan o huling bahagi ng 3 post tulad ni Hikaru na tinalo ang isang halos 20 anyos pa lang. Pero laro lang ang chess. Alam mo, hindi ganoon kalaki ang epekto ng edad dito syempre, kumpara sa mga pisikal na sports. Base sa edad ko, masasabi kong unti-unting nababawasan ang ilang kakayahan mo. Hindi naman ito nangyayari bigla. Pero hindi rin ito pisikal. Pero tuloy-tuloy pa rin ang unti-unting pagkawala. Pero oo, para sagutin at tapusin na itong mahabang sagot, sa madaling salita, oo, may posibilidad. Maaaring mangyari iyon sa susunod na taon. Kung hindi, mas matagal pa tayong maghihintay. Oo, kung hindi, kailangan pa nating maghintay ng susunod na henerasyon bago mangyari iyon. Kaya sana mangyari na ngayon. Sigurado akong sobrang excited ang mga Amerikanong tagahanga. Ngayon, lumipat tayo ng usapan, nakita kitang nag-tweet tungkol dito bago tayo magsimula. Maraming Russian na drone ang pumasok sa Poland at mukhang sinadya yon bilang pagsubok at pag-atake. Gusto kong malaman ang reaction mo. Ano ang layunin ng Russia sa pag-atake sa NATO country? Sa palagay ko, naging mahiyain ang NATO na tawagin itong pag-atake. Patuloy silang naglalaro sa mga salita, alam mo yon, mga hindi autorisadong lumilipad na bagay. Parang tunog unidentified flying object. Alam mo, galing ito sa akin. At saka, wala lang ito sa akin. Wala namang nakakagulat dahil sinusulat ko na ito noon pa. Ibig sabihin, kung si Putin ay kaya, alam mo na, gawin. Kaya niyang kumilos lang sa isang direksyon para dagdagan pa ang mga pang-uudyok. Oras na lang ang kulang. Ilang beses ko na rin itong naisulat.
Oras na lang ang hinihintay bago niya subukang-subukan ang depensa ng mga bansa ng NATO. Sa tingin ko, maaaring ituring ni Putin na matagumpay ang operasyon dahil ang NATO ay hindi nagpakita ng determinasyon na gamitin talaga ang Article 5, Article 4 lang ang ginamit. Ang Article 5 ay malinaw na tumutukoy sa digmaan. Sinadya talaga ito sa tingin ko. Ipinaalam ng intelihensiya ng Ukranya sa mga Polako at mga autoridad ng NATO na naghahanda ang mga Ruso para sa pag-atake. Gamit ang mga SIM card mula sa ibang bansa tulad ng Lithuania, Belarus, para lang atakihin ang Poland. At walang paraan na sila ay maaaring aksidenteng mapunta sa direksyong ito dahil sa mga anti-drone computer system ng Ukranya. Dahil masyado na silang malalim sa teritoryo at tiyak na may tinatarget silang mga partikular na lugar sa lupa. Kaya nakita ni A. Putin na mahina ang NATO, tahimik ang Amerika. Nakakagulat. Ganito lang talaga. Nagkukunwari ang administrasyon ni Trump na walang pakialam. Maririnig mo na rin ang mga boses sa Polonya. Ngayon, nasa gilid-gilid lang sila. Pero baka kailangan nating pag-isipan ulit, bakit natin kailangang tiisin ang mga pag-ataking ito? At syempre, malawak ang Kremlin. Lihim na operasyon gamit ang tinatawag na Polish na mga istasyon ng radyo at Polish na social media para itulak ang balitang ito. Oo, bakit nga ba dapat magdusa ang mga Polish? Digmaan ito ng mga Ukrainian sa Ukraine. At saka, pero ang practical na epekto na pabor kay Putin at masama para sa Ukraine ay ang pagtawag ng Poland sa Artikulo 4. Ibig sabihin nito, kailangan nila ng mas maraming suporta. Kaya ang ibig sabihin nito, mas maraming suporta. Ibig sabihin, ang ilang anti-drone at anti-missile system na para sana sa Ukraine ay maaaring mapunta sa Poland. Kaya, at syempre, nakakatulong iyon dahil may 20 ilang drone na umaatake sa Poland at may daan-daang drone araw-araw na umaatake sa Ukraine at dosenang malalaking misil. Kaya ito ay, alam mo na, isang maayos na planadong operasyon. Sa kasamaang palad, base sa maingat na pahayag ng mga politiko sa Europa, parang kinanselan na nila ang mga digmaan. Well, hindi namin kailanman, susuportahan namin. Si Putin, hindi iniintindi ang digmaan kaya napapalitan ng matapang na salita ang kawalan ng aksyon. At sa ngayon, tingin ko, binibilang niya ang operasyong ito bilang tagumpay. Kaya hindi ako magugulat. Sa totoo lang, magugulat pa rin ako, kahit sa malapit na hinaharap. Hindi niya uulitin ang pareho laban sa Estonia o Latvia na natalo. Oo, nakakabaliw nga. Interesante ang analysis na yon, hindi ko naisip dati. Muli, ilang oras pa lang ang lumipas at kakagising lang natin na parang may nabasa tayong tungkol sa ilang air defenses. Hindi maganda ang balita para sa Ukraine. Isa pang interesting na bagay na tila sinadya ito. Isinalwon ng intelligence ng Poland na mas marami ang gasolina ng mga drone dahil plano ng Russia na ipadala ang mga ito ng mas malayo kaysa dati. Kung iisipin mo, Oo, patunay ito na balak talaga nilang ipasok ang mga iyon sa Poland. Lalo na't nagkaroon na tayo ng ilang insidente dati. Muli, maari nating questionin ang palagay na aksidente lang yon. Pero sa technical na usapan, lahat ng nangyari noon, kakaunti lang ang mga iyon. Kakaunti lang ang mga drone ng Russia na napunta sa Romania at kakaunti rin ang napunta sa Poland. Pero madali mo lang itong maisasantabi bilang mga pagkakamali. O kaya, anti-drone system ng Ukraine ang nagpalihis sa mga iyon mula sa ruta papuntang Poland. Pero sa Poland at Romania, at siguro minsan sa Slovakia, kaya malapit talaga sila sa hangganan. Kaya ayun, ganun na naman. Palagi akong may hinala, alam mo na. Pero sa pagkakataong ito, hindi sila mga Del. Malayo na sila sa loob ng Poland, daan-daang kilometro na ang layo. At ngayon, sinabi mo pa na may dagdag silang gasolina, kaya iyon ay isang punto upang makita ang tugon. At isa pa, napakakapakipakinabang din dahil ngayon ay mas marami na silang impormasyon tungkol sa mga sistema ng depensa ng NATO. Kaya pati na rin ang mga aero defense systems. Interesante yung teorya na yan. Maraming tao ang nagpapalutang yan. Sa tingin mo ba posibleng mag-escalate pa ang Russia laban sa mga bansa ng NATO sa hinaharap? Wala nang ibang alam si Putin kundi ang mag-escalate. Ibig kong sabihin, simula pa lang, yan na ang sinasabi ko. Hindi na tanong kung mangyayari, kundi kailan lang. Dahil parang dambuhalang kampo ng digmaan ang Russia ngayon, mahalagang maintindihan natin ito.
Kahit ano pa ang marinig mo mula sa Oval Office dito, mula sa White House, o mula sa ilang miyembro ng Kongreso na sinusubukang pagtakpan at bigyan ng benepisyo ng pagdududa si Trump, o mula sa ilang mga pro-Putin na politiko sa Europa, ang digmaan lang, at inuulit ko, ang tanging pinagmumulan ng kapangyarihan ni Putin. Hindi na kailangang sabihin pa, ang buong lipunang Ruso, hindi lang ang ekonomiya, kundi ang buong lipunan. Sa bawat aspeto ng politika, digmaan ang sagot. Sinasabi nitong digmaang pang-ekonomiya, digmaang propaganda, at nagsisimula ito sa kindergarten. Nilalason na nila ang isipan ng mga bata na 6 o 7 taong gulang pa lang. Alam mo yun, para kamuhian ang mga Ukranyano. Ibinebenta nila ang kwento ng digmaan laban sa malayang kalooban, hindi lang tungkol sa Ukraine, ayon sa propaganda ng Russia. At muli, hindi ko sinasabi na ako ang nagsabi nito, sila mismo ang nagsasabi, isinasalin ko lang ito. Ang Ukraine ay parang puppet ng mundo. At ang Russia ay lumalaban dahil gusto raw silang sakupin ng mundo. Ito ay digmaan laban sa malayang mundo. At dahil si Putin ay nakakuha na, alam mo na ito ngayon, ng opisyal na suporta mula sa Beijing. Kaya tinitingnan niya ang digmaang ito bilang talim ng pagsisikap ng hindi demokratikong mundo. Ng mundo ng paniniil laban sa mundo ng kalayaan. Hindi siya pwedeng tumigil. Alam mo, may mahigit 1 milyong tao siyang lumalaban sa Ukraine. Paranoid at mamamatay tao ang karamihan sa kanila. Kaya nawala na ang normal na buhay nila. Hindi niya kayang suportahan sila. Bumalik sa Rusya, imposible iyon. Kaya kapag naririnig natin ang mga ingay, tulad ng dating presidente niya at anino ni Putin na si Mike Medvedev, lagi niyang sinasabi na atakihin ang Finland at Poland. Sinasabi ng mga tao na lasing siya. Oo, pero kahit lasing siya, malamang ay, alam mo, ikinukwento lang niya ang mga bagay na nasa isip ng amo niya. At ang mga regular na usapan sa Russian television tungkol sa pagpapanumbalik ng imperyo ng Russia at impluensya ng Russia sa Europa. Muli, araw-araw itong nangyayari. Kaya nga kapag tiningnan mo ang bawat bahagi ng lipunang Russian, bawat estruktural na elemento, mula sa tuktok ng oligarkiya hanggang sa mga kindergarten, lahat ay tungkol sa digmaan. Ang digmaan ay parang virus na kumalat sa bawat bahagi ng katawan ng politika ng Russia. At kaya nga ang inaasahan ay baka makahanap ka ng paraan para magkompromiso. Hindi, walang kompromiso. Kailangan ni Putin ng tagumpay. Pero kahit ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya ngayon, magpapatuloy pa rin siya. Dahil muli, ginawa niyang digmaan ang tanging dahilan ng kanyang buhay sa Europa. At alam kong ipinaglaban mo rin ito sa iyong Substack kung saan mo inilathala ang nextmove.org. Inire-rekomenda kong silipin at basahin ng mga tagapakinig ang iyong mga pagsusuri. 2 linggo lang ang lumipas, sinabi mong susubukan ni Putin ang tulad ng nangyari sa Poland kagabi. Kaya naman talagang tama ka sa ngayon. Ngayon, isa pa sa mga binanggit mo na dati mo nang pinaglaban, hindi ito digmaan ni Putin lang, digmaan ito ng Russia. Ito ay kaisipan ng mga Ruso dahil sa kanilang imperial na nakaraan. Sa palagay mo ba kailangan ng Russia ngayon ng mental reset gaya ng ginawa ng Germany matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig para sa pangmatagalang kapayapaan? Oo, sigurado. At ang reset na ito ay may isang salita lang, pagkatalo. Ang 1945 ang naging turning point para sa Germany. Dahil ang imperialismo ng Germany, ang pagiging agresibo ng mga Aleman ay lubos na natalo. At itinulak ito sa kabaligtarang direksyon at muling binuo ng bansa ang sarili nito. Nakakalungkot na sa Russia ngayon, napakaraming tao ang naniwala lang sa bersyon ni Putin ng pandaigdigang pananaw. Lahat ng kalokohan tungkol sa mga kunwaring historyador na nagsasaliksik ukol sa dakilang Russia, napaka-primitibo nito. Pero gumagana talaga. At saka, ang simbahang Russian Orthodox ay malaki ang naiaambag sa mga pagsisikap sa digmaan. Kanina lang umaga, nakinig ako sa isang mangangaral na nagsabi nito, isa ang edukasyon sa mga kalaban. Dahil ito ay nagtutulak, kumbaga, dahil inilalapit nito ang mga tao sa pagkakita. Ayos lang ito sa labas ng internet, kaya sinusubukan nilang alisin ang edukasyon sa bansa. Alam mo na, ginagamit lang ang mga tao sa digmaan. Nagsisimula pa lang, gaya ng sabi ko, sa kindergarten. Ang tanging paraan para mag-isip muli ang mga Ruso
Ang pandaigdigang pananaw na ito ay ukol sa mas malalim na imperial na virus, hindi ito ang Soviet Union. Isa itong napakalalim, daang taong gulang na virus na kanilang itinanim. Hindi talaga, alam mo, parang nakatanim na ito. Halos parang nasa memorya na. Kaya dapat itong maging nakakagulat na therapy. At walang mas matindi pa kaysa sa watawat ng Ukranya na itinaas sa Sevastopol. Kaya ang pagkatalo sa digmaang ito, at ito ang pinakamalakas na pagkatalo, ito lang ang paraan para malaman ng mga Ruso na isa lang ang pagkakataon natin makipagkasundo sa malayang mundo. Dahil kung hindi, ang Rusya ay magiging, sa lalong madaling panahon, isang satellite ng China. Tinatawag ko na nga ito, alam mo, nagasolinahan ng China. Na may mga nuclear na armas. At si Putin ay umaasta na parang isang alipin ni Xi Jinping. Pero kailangan mong maintindihan ng karamihan sa mga Ruso. Ang pagpipilian ay maging satellite ng China tayo o subukan nating makipagkasundo sa Europa. At sa pamamagitan ng pagbabayad ng mga kontribusyon, alam mo, pagtatapos ng nakakatakot na digmaan na ito, pagbabalik ng mga teritoryo, at ibig kong sabihin, at pagpapadala ng ating mga kriminal sa digmaan sa Hague o kung saan man, iyon ang tamang lugar para sa pandaigdigang tribunal. Realistiko ba ito? Hindi ko alam. Pero wala nang ibang makakatulong. Sa buong bansa ngayon, isang panlilin lang ito. At mga 20-30% lang ng tao ang kritikal. Pero ang napakaraming karamihan ngayon ay namumuhay sa ganito. Sa luhikan ng digmaan. Muli, kahit yung mga tao na, alam mo yon, hindi naman taga-suporta ni Putin, kahit yung mga naniniwala pa rin na sila ay makakanluran. Bahagi pa rin sila ng pagsisikap na maibalik ang kadakilaan ng Rusya. Oo, interesting na nabanggit mo ang China kasi may nabasa akong ulat na yung mga tao sa Rusya na may pakikitungo sa China hindi masaya sa pagtrato sa kanila bilang mas mababang katuwang. Dito ko gustong talakayin ang nangyari kagabi sa Polonia. Tangirbet, isang linggo matapos magkita sina Putin at Xi Jinping sa Shanghai Summit. Palagay mo ba may ibig sabihin ang timing? Sa tingin mo ba gusto ng China na gawin ito ng Rusya para subukan ang tugon ng NATO? Para makapagplano ang China tungkol sa Taiwan? Ang pagtawag sa Rusya bilang junior partner ng China ay siguro isang papuri na. Dati kasi, ito talaga ang junior part. Ngayon, gaya ng sabi ko, satellite state na lang ito at lubos ng umaasa sa China. At walang duda na gustong-gusto ni Xi Jinping ang digmaang ito. Dahil pinapalala nito ang kahinaan ng Rusya. Ngunit maging ang kanluran ay nahahati rin. Makikita mo ang pagkakahati sa pagitan ng Europa at Amerika at pati na rin ang pagkakahati sa pagitan ng silangang Europa at kanlurang Europa. Malalaking yaman ang ini-invest sa Ukraine. Pero nakakatulong din ito na sirain ang liberal na kaayusan ng mundo na humaharang sa mga ambisyon ng imperyo ng China. Imperyo rin ng China at malalaki ang mga plano ni Xi Jinping. Oo, lahat ng tao ay nagsasabi, Taiwan, 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 Taiwan. Hindi ako sigurado kung ito lang. O ito ang pangunahing target. Dahil kapag tiningnan mo ang distribusyon ng mga posibleng benepisyo, ibig kong sabihin, napaka ang Taiwan. Mahirap itong desisyonan. Una sa lahat, walang nakakaalam. Kung balak ba talagang ipagtanggol ng Amerika ang Taiwan o hindi. Sasabihin ko na may hindi bababa sa 50-50 na tsansa na makikialam ang Amerika sa panig ng Taiwan. Kaya kahit mababa sa 50%, malaki pa rin ang chance na nandoon ang Amerika. May kinalaman din ang Hapon. Nagkaroon ng matibay na kooperasyon ang Japan at Taiwan. Ngunit pinakamahalaga ang pananakop ay isang sugal. Mahigit 100 milya ng tubig yan. At kaunti lang ang pwedeng lapagan doon. Malamang nasirain ng mga drone ng Taiwan ang karamihan sa barko ng China, kaya sugal ito. May isa pang direksyon ng pagpapalawak ng China. Tinatawag itong Rusya. Hindi na itinatago ng China na inaangkin nila ang mga teritoryong nakuha ng Rusya mula sa kanila. Noong ika-19 na siglo, mahina ang China at inaatake ng mga kolonyal. Nakapangyarihan Rusya. Ang pinakamalaking mandaragit sa larangan. Kung titingnan mo ang dalawang mapa, kaya ko at kahit sino, pwedeng gawin ito online para sa'yo. Ang pagitan ng Rusya, Imperyong Ruso, Kaharian ng Rusya, at China. Noong 1,600, 80 at 1,800, 60 ay may 15
milyong kilometro kwadradong pagkakaiba. 3 beses na mas malaki kaysa Pransya. Ang buong teritoryo mula Vladivostok, na sa totoo lang, ay hindi na tinatawag na Vladivostok sa mga mapa ng China. Tinatawag na itong Heishi Wei hanggang lawa ng Baikal. Halos buong teritoryo noon ay bahagi ng China. Ngayon isipin mo, ano nga ba ang mas interesante para sa'yo? Makipagsapalaran laban sa Taiwan o tingnan ang mga teritoryong may malaking populasyon ng Chino? Diyos lang ang nakakaalam kung ilang beses akong naglakbay dito 20 taon na ang nakalipas, mula Vladivostok hanggang Yerkos. Narinig ko ang nakakalungkot na biro sa isang lugar na sinabing paunti-unti raw tumatawid ang mga Chino sa aming hangganan. 10,000 bawat isa, 20 taon na ang lumipas. Ngayon, gaano karaming mga negosyong Chino ang naitayo doon? At ang buong produksyon doon? Kapag tiningnan mo ang mga kahoy at lahat ng likas na yaman, lahat ay napupunta sa China. Kaya, sa madaling salita, kontrolado na ito ng China nang hindi direkta. Kaya, sa isang punto, maaaring magpasya sila na panahon na talagang patayin ito at sa madaling salita, kunin ulit pabalik sa ina. China. Noong mga nakaraang taon, pati opisyal na papel ng China, ipinopromote na nila ang mapang ito na nagpapakita na ito ay teritoryo ng China na dapat ibalik sa inang China. Tawagin mo. Hindi pa nila kailangan ngayon, pero posibleng yun ay isang plano. Dapat din nating tandaan na ang Rusya itanong pa man, isang agwat ng lalaki at babae sa haba ng buhay ay mga 10 taon. Kaya naman mas maiksi ang buhay ng mga lalaking Ruso at palaging may kakulangan. Ngayon, dahil sa digmaan na kumuha ng karamihan sa mga lalaki mula sa mga depressed na rehiyon at malaki ang naging ambag ng malayong silangan. Kaya maraming lugar doon na mahalaga ang agwat ng populasyon ng babae at lalaki. Isa ito sa mga hangganan ngayon. Sa kabilang bahagi ng hangganan, kabaligtaran naman. Dahil sa one-child policy, napakaraming sobra ng mga binatang lalaki. Ngayon, may mga salik kang pang-ekonomiya, pinansyal at demograpiko. Ngayon isipin mo lang, ano ang nasa isip ni Xi Jinping? At si Putin ay lubos na umaasa sa kanya. Kaya ang digmaang ito ay isinasagawa na lang ng China at hindi na siya nagtatago sa likod nito. Ang Hilagang Korea at ilang bansa ay nagsasagawa ng pag-export para maiwasan ang parusa. Kaya madilim ang kinabukasan ng Rusya sa ilalim ni Putin at sa kasamaang palad. Walang determinasyon ang malayang mundo na lumaban. At habang nakikita natin ang napakalinaw na estruktura sa isang panig, si Xi Jinping bilang boss. At pagkatapos ay may iba pang mga satellite na nakapaligid sa kanya at sila ay kumikilos. Kaya meron tayong koalisyon ng mga handa. Handang gawin ano? Sumuko. Si Michael Clark, na-interview lang natin siya. Sabi niya, hindi ito coalition ng mga handa, kundi coalition ng mga naghihintay. Kahit ano pa, pero ang problema, may koalisyon na kumikilos sa kabila. Oh. Iba talaga. At napakasimple lang. Kasi ang vacuum, hindi nagtatagal. Really? Hindi umira lang vacuum. Maging sa pisika o geopolitika. Sa sandaling, lumayo ka, may ibang nangyayari at may ibang puwersang pumapasok. Halimbawa, umalis ang Amerika sa gitnang silangan. Tapos nagkaroon ng Islamic State of Iraq and Syria at pagkatapos ay Al-Qaeda. Tapos Iran na lang. Pareho pa rin ngayon, geopolitical na vacuum na dulot ng mahinang polisiya ng Amerika. At ngayon, bago pa ang ikalawang administrasyon ni Trump, sina Obama, Trump, Biden. Hindi sila masyadong nakakakumbinsi at tiyak na naengganyo at naging mas matapang ang mga autoritarian na leader para ituloy pa ang kanilang ambisyosong plano. Sa ikalawang administrasyon ni Trump, lumikha ito ng malaking pagbabago. Huwang. At tulad ng nakita natin, hindi nagtagal at agad kinuha ni Xi Jinping ang tungkulin bilang pandaigdigang leader. Oo, dapat akong maging optimistiko dito. 26 na taon na tayo, kaya sana tama si Churchill. Parang ginagawa lang ng Amerika ang tama kapag nasubukan na ang lahat ng iba pa. Oh, sana maging maayos ang kalabasan yan. Dati, kilala ni Sam America Church. Hindi natin alam, malalaman natin. Kalahati nito, sinusuportahan ng Amerika ang isang tao na siyang nagtutulak sa dakilang bansang ito
patungo sa kanyang pagkawasak. Ngayon, nais kong ituon ang usapan sa isang artikulo na inilathala mo sa Next.org matapos ang summit sa Shanghai na may napaka-provokatibong headline. Nagsimula na ba ang ikatlong digmaang pandaigdig? Pinag-uusapan mo ang pagbuo ng anti-kaluraning alyansa at pagpasok ng mga bagong miyembro gaya ng India at Turkey na dati neutral o mas malapit sa kanluran. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit malaking pagbabago ito? Sa tingin mo ba nagsimula na ang ikatlong digmaang pandaigdig? Magandang pamagat yan. Dapat tayong mag-ingat sa pagbanggit ng ikatlong digmaang pandaigdig. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, para sa mga Ruso at kay Putin, hindi ito ikatlong digmaang pandaigdig kundi ika-4 na digmaang pandaigdig. Dahil para kay Putin, ang ikatlong digmaang pandaigdig ay ang Cold War na natalo ng Soviet Union. Kaya't nilalabanan na niya ang ika-4 na digmaang pandaigdig. At muli, ako'y simpleng nagpapasalang ng impormasyon mula sa Russian social media at propaganda. Para ipaliwanag kung paano nila ito nakikita, oo, masasabi nating nagsimula na ang ikatlong digmaang pandaigdig dahil kung titingnan ang ikalawang digmaang pandaigdig, ito ay ang argumento na dinala ko. Ayon sa artikulo, nagsimula ito bago ang 1,939 sa lahat ng mga konsesyon. At sa totoo lang, ang unang putok ng ikalawang digmaang pandaigdig ay noong 1,931 sa Manchuria na ginawa ng Japan. Doon nagsimula ang pag-atake at pagkatapos ay umalis sila sa League of Nations dahil inisip nilang wala namang silbi iyon. At pagkatapos, noong 1,935 inatake ng Italy ni Mussolini ang Abyssinia na ngayon ay Ethiopia. Kaya ngayon, may mga bansa na hindi na lang sinusunod ang batas internasyonal. Kaya, nabigo ang Liga ng mga Bansa. Tandaan, nabigo ang Liga ng mga Bansa na itinatag matapos ang unang digmaang pandaigdig para maiwasan ang mga susunod na digmaan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagpasya ang Amerika na huwag sumali. Hindi ba pamilyar ang tunog? Oo, ayaw ng Amerika makialam sa pandaigdigang usapin. Kaya nauwi ito sa unang at ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya parang ganun din ngayon. May mga digmaan tayo, kasama ang patuloy na digmaan sa gitnang silangan at ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Parang sitwasyon din ito ng digmaan, gaya ng sa Ukraine na mukhang hindi matatapos at malamang palalawakin pa ni Putin. Naghahanda na ang China, hindi pa tiyak kung aatakihin nila ang Taiwan. Sinuri na natin ang sitwasyon sa maraming bansa sa South America, tulad ng Venezuela, pati na rin sa Africa. Hindi ko lang ito itinuturing na trahedya, kundi isang walang hanggang digmaan na tila walang pakialam ang mundo. Pinag-uusapan lagi ang Gaza, pero walang gustong talakayin ang Sudan o South Sudan. Alam mo, milyon-milyong tao ang talagang nagugutom. Hindi ito propaganda, ganun talaga. Ang sitwasyon sa mundo ay lubhang hindi matatag. At meron tayong mga aktibong kalahok, alam mo, na sinusuportahan na ngayon ng China. Isa lang si Putin sa mga nagtutulak hanggang sa sukdulan. At wala tayong, muli, ito ay wala tayong pangunahing oposisyon mula sa malayang mundo. At muli, walang ginagampanang papel ang Amerika. Ngayon, mas malala pa dahil nagkakaroon ito ng negatibong papel sa maraming usapin. Kaya oo, mas pipiliin kong sabihin na mas mabuting magpalabis ngayon kaysa magsisi sa huli. Tiyak na gusto nila itong itulak. Kapag kinilala nating digmaan ito, kikilos tayong parang nasa digmaan. Isa sa mga problema sa Europa ay itinatanggi nila. Nasa estado sila ng pagtanggi. Na si Putin ay nakikipagdigmaan sa kanila. At patuloy na umaatake si Putin. Kaya napakaraming hybrid na pag-atake. Ang propaganda laban sa Europa ay gumagana na halos 2 dekada na. Maraming mga kilos ng sabotahe, lantad na sabotahe. Ang jamming activities mula sa Kaliningrad. Ang Russian enclave sa pagitan ng Poland at Lithuania. Alam mo, hindi talaga ito natatapos. Malamang, inatake ng mga Ruso ang pinuno ng European Euro Commission, si Ursula von der Leyen, isang eroplano na halos bumagsak dahil sa mga aktibidad ng jamming. Oo, walang sino man ang nanisi sa Russia. Nakaka-interes, lagi nilang iniiwasan ang sisi. At napakaraming bagay na ginawa ni Putin na walang naging tugon. Pinakamababa na siguro ang magawa nila. Mula pa noong una, sabi ko na, pauwiin ang mga embahador.
Ipakita mong galit ka at kumilos ka agad bago mo putulin ang pag-export ng langis ng Russia or ibigay ang frozen funds ng Russia sa Ukraine. Pauwiin ang mga embahador para ipakitang hindi ito normal. Wala talaga. Kaya ito, at habang sinasabi nila na parusa, alam naman natin lahat na ito ay tungkol sa pag-export mula sa karamihan ng mga bansang Europeo papuntang Russia. Pare-pareho lang, hindi lang diretso Russia. Dumadaan muna. Kyrgyzstan, Kazakhstan. Oo, at syempre, kung may mga truck na bumibiyahe mula Germany papuntang Kyrgyzstan, hindi nila alam ang Kyrgyzstan. Idino-download sila. Na-upload na ang mga kalakal. Sa kung saan? Sa gitna ng daan, na Rusya. Kaya ito na ang wakas. Malapit na. Aminado kami na ito ay digmaan at ito ay digmaan na hindi namin pwedeng pag-usapan. Kailangan naming talunin ang kalaban. Ibig sabihin, tumataas lang ang gastos para mapatigil ang agresyon. At ayokong bumalik kahit na kaunti sa Ukraine dahil bawat araw ng ating pagkaantala ay nangangahulugan ng mas maraming inosenteng buhay. Ang nawawala sa Ukraine, patuloy na umaatake si Putin at tinatarget ang mga sibilyan dahil iyon lang ang paraan niya para manalo sa digmaan. Hindi niya malampasan ang frontline ng Ukraine, pero araw-araw niyang pinapatay ang sibilyan. At ang naririnig lang natin ay maraming salita mula sa Europa at ilang bulong-bulong mula sa White House. Oo, sana makakita na tayo ng action sa lalong madaling panahon. Ngayon, pinag-usapan natin ang tulong sa simula ng podcast na ito. Sigurado akong nakita mo ang clip ni na Xi Jinping at Putin na nag-uusap tungkol sa pamumuhay ng 150 taon. Ngayon, alam nating iyon ang pinakamalaking hamon sa sangkatauhan. Lahat ay naghahanap ng paraan para maantala o malampasan ito. Hindi ko inakalang mabubuhay ng 250 taon ang mga diktador. Parang napakasamang balita yan para sa kanilang mamamayan, bansa, at sa mundo. Ano masasabi mo tungkol dito? Tingnan, hindi ako eksperto para masabi kung posible yon o hindi. Ang mismong pag-usap at pagtalakay nila ay nagpapakita na agad ng kumpiyansa nila. Isa pa, medyo ironic kasi nabubuhay tayo sa mundo kung saan ang teknolohiya na naging inimbento, dinisenyo, dinevelop sa malayang mundo ay aktibong ginagamit laban mismo sa pundasyon ng malayang mundo. Dahil may kalamangan pa rin tayo sa paglikha ng mga bagay, sa pag-iisip ng mga makabagong ideya. Pero ang kabilang panig ng depensa, ang mga autoritarian at totalitarian na rehimen, hindi na sila nahihiyang gamitin ito. Oo, gaya ng sabi ko para sa masa. Oo, kayo, dapat maging mangmang. Hindi kailangang mag-aral. Para sa kanila, gusto nila na makinabang sa mga pinakabagong pag-unlad o para lang mag-enjoy sa lahat ng bunga ng makabagong sibilisasyon. At muli, hindi ko alam kung posible ito o hindi, pero talagang hindi ako komportable. Oh, hayagang pinag-usapan ng mga lalaking ito yon. Na, sa totoo lang, kung ikaw ay, alam mo yon, kung bukas ang mga mata mo at tinitingnan mo ang mga lalaking to, alam mo, maiintindihan mong hindi nila makikita ang kapangyarihan. Hindi ito tungkol dito. Hindi ito usapan ng mga nagsasabing pwede pag-usapan o pababain ito. Hindi. Maraming pagkakataon si Putin noon para umatras. Hindi mananatili siya roon hanggang sa huli ng kanyang buhay. Kung manatili pa siya, digmaan ang kahulugan ng buhay niya. Si Putin ay digmaan. Kaya nga, sabi nila, kapag tiningnan mo ang mga leader ng Europa o kasalukuyang administrasyon, kailangan nating pilitin si Putin na gumawa ng makatwirang kapayapaan. Kailangan nating pagandahin ang sitwasyon para sa Ukraine. Sa mga ito, walang negosasyon. Ito lang ang paraan para makipagnegosasyon kay Putin. Talunin siya sa labanan. Ang iba, puro pag-aasam lang. At sinasabi ko ito, saksi tayo, tulad ng nats-tweet ko rin, nasasaksihan natin ang paglikha ng bagong kaayusan sa mundo. At ang katiwalian ng Amerika at kawalang kakayahan ng Europa ang mga pundasyon nito. Ngayon, nabanggit mo na ang tanging paraan para manalo sa digmaang ito ay sa labanan.
Sa tingin mo ba makakatulong ang mga sekundaryang parusa laban sa China? Dapat ba itong ituloy ng Europa at United States? Dahil may mga ulat tayong nakita ilang araw lang ang nakalipas na sinusubukan ng United States na gawin ito pero gusto nilang sumama ang Europa. Hindi ko alam ibig sabihin nun, pero sa tingin mo ba, may epekto talaga yon? Tingnan mo kasi, ang ibig kong sabihin, parang laro na walang katapusan ito. Kaya ang administrasyon ni Trump ay ayaw magpatupad ng bagong mga parusa laban sa Russia. Pinipilit nilang gawin ng Europa ang hindi kaya para lang maitago na ayaw nilang sumali sa laro. Kaya ang pinakasimpleng paraan para bawasan ang kita ng Russia sa langis ay isara ang mga kipot ng Denmark. Pwede mong gamitin ang iba't ibang legalidad na ito. Mga legalidad mula sa pandaigdigang batas. May shadow fleet ang Russia. Karamihan sa mga barkong ito o mode ay hindi pumapasa sa mga kondisyon sa kalikasan. May 2 kipot sa Denmark. Ang 2 kipot na ito ang nag-e-export ng mahigit kalahati ng langis ng Russia. Isara mo ito. Pinag-usapan ko ito kay Danish Foreign Minister. 2 taon na ang lumipas noong Agosto 23. At diretsahan nilang sinabi sa akin na ang administrasyong Amerikano, noon ay administrasyong Biden, ay tutol dito dahil magtataas ito ng presyo ng langis. At iyon ay isang problema. Pwede kang manalo sa digmaan ng walang sakripisyo habang araw-araw namamatay ang mga Ukrainian. Alam na natin ang mangyayari. Maaaring tumaas ang presyo ng langis. Noong dekada 80, nagkasundo si Ronald Reagan at mga Saudi kaya bumaba ang presyo ng langis at bumagsak ang Unyong Sobyet. Kaya ngayon, sinusubukan nilang lahat hanapin ang banayad na paraan para dagdagan lang ang listahan ng parusa. Ngayon, tinatalakay na ng Europa ang ika-11 na pakete. Ano ibig sabihin ng 19 na parusa? Bakit hindi mo na lang gawin sa 2? Imbes na paunti-unti. Bakit hindi na lang sabay-sabay bigwasan ang Russia, imbes na paisa-isang putol lang? Ito ay mga aktibidad na aktibong isinasagawa. Ipinopromote lang nila ito para takpan ang ayaw nilang harapin ang Russia, kaya lalong lumalakas ang loob ni Putin. At pangalawa, ang mga sanksyon laban sa China. Halika na! Hindi iyon realistiko. Ibig kong sabihin, masyadong malaki at makapangyarihan ang China. Kaya huwag ninyong gawin iyon. Alam natin na ang mga sanksyon laban sa India ay hindi dahil bumili ang India ng langis mula sa Russia, kundi dahil tinanggihan ni Modi ang hiling o demand ni Trump na inominate siya para sa Nobel Peace Prize. Kaya hindi iyon ang dahilan. Huwag magsimula ng digmaan laban sa China at India. Atakihin ang Russia. Bakit may mga sanctuary sanctions? Tugisin ang pinagmulan. Kaya ito, napakaraming mga maniobra. At sinasabi nito, oo. At habang marami akong masasabi tungkol sa administrasyong ito, lalo na sa mga kilos ni Trump at ang kakulangan ng aksyon para tulungan si Putin. Hindi rin inosente ang Europa. Europeo ito. Sa huli, tama si Trump. Isang digmaang Europeo ito. At ano ang ginagawa ng Europa? Wala. Kaya patuloy na nagpapadala ang North Korea ng mga sundalo sa Russia para labanan ang mga Ukrainian. Teknikal, wala ang Europa. Ako, wala kayong mga limitasyon. Walang batas internasyonal na pumipigil sa inyo na magpadala ng mga sundalo sa Ukraine. Bakit hindi ninyo na lang isara ang langit kung sapat naman kayo? Depensa sa himpapawid. At military jet, isara lang ang kalangitan. Hindi kailangang atakihin ang Rusya, kundi tulungan ang mga Ukrainyano protektahan ang kanilang himpapawid. Kung tinulungan ng Polonya ang Ukraina, napabagsakin ang mga drone o misil ng Rusya, hindi aatakehin ang Polonya. Kaya ang kahinaan ay nagtutulak sa diktador na umabante pa. Kaya inaasahan ko na sa mga susunod na linggo, hindi buwan, sa tingin ko linggo, makikita natin ang pag-uulit ng ganitong pag-atake. Ngayon, maaring hindi Poland, pero si Putin ay palaging aabante at magpapalala ng sitwasyon. Oo, gaya ng sabi mo sa artikulo. Basta hindi siya huminto, dire-diretso lang siya. Ang diktador ay hindi titigil hanggat hindi siya napipigilan. Oo, at ngayon binanggit mo ang mga tropang North Korean at tingin ko nasagot mo na ito ng kaunti. Pero gusto ko lang linawin. Nakita natin sina Kim, Xi Jinping at Putin na magkasama. Ibig mo bang sabihin inaprubahan ni Xi Jinping ang suporta ng North Korea sa Russia at ang pagiging malapit nila sa negosyo?
Nung panahon ng digmaan, may mga ulat tayong nakita na hindi natuwa ang China sa pagpapalawak ng North Korea sa digmaan, pero nakikita natin silang magkasama na naglalakad na magkahawak kamay. Persist ba't ng China na tulungan ng North Korea ang Russia para hindi it bumagsak? Hindi kikilos si Kim Jong-un nang walang pahintulot mula sa Beijing. At nakita natin ang larawang ito. Alam mo, si Putin sa kanyang kanang bahagi, si Kim Jin sa kanyang kaliwang bahagi, naglalakad. At makikita mo sa kanilang kilos. At sa paraan ng pagsasalita ni Putin kay Xi Jinping. Sumusunod sila sa mga utos na siya rin ang nagbibigay. At isang mahalagang bagay na binigyang diin ko ay dahil laging pinapansin ng mga diktador ang simbolismo. At hindi ko pa nakita noon si Kim Xi Jinping na suot ang damit ni Mao Zedong. Ang kasuotan ni Mao Zedong. Palagi siyang naka-Amerikana. Ngayon, sinuot niya ang damit ni Mao. Habang sina Putin at Kim Jong-un ay mayroon din. Ito ba ang itim o basta madidilim na buto? Kaya sa tingin ko malinaw na senyales iyon na siya na ang namumuno ngayon at siya ang leader ng anti-kanluran. Dahil doon, ito ay paglayo sa estilong kanluranin bilang leader ng anti-kanluraning alyansa. Ngayon, mas naiintindihan mo ang Russia kaysa sa karamihan, pati na rin ako, tama? Gusto ko lang malaman mula sa iyo ang sagot tungkol sa pag-iisip ng mga Ruso dahil nakikita natin ang mga numerong ito. Sa tingin ko, hindi ito tatanggapin sa kanluran pero kakaiba talaga ang Russia. Bawat buwan, 20,000 sundalo ng hukbong Ruso ang namamatay. Naranasan nila ang 1,000,000 kaswalti at kalahati sa kanila ay di na makakabalik sa frontline dahil sa tindi ng kanilang sugat. At mukhang wala namang pakialam si Putin. Pero mula sa pananaw ng tao, dapat mag-alala ang mga mamamayang Ruso sa mabilis na pagkawala ng mga kabataang lalaki at lalaki sa Russia. Siguro ako'y inosente, di ko maintindihan ang isip ng mga Ruso. Inosente pero ito ang... Kung gagamitin nating gabay ang kasaysayan ng Rusya, kaya mong matutunan na anumang positibong kinalabasan ng digmaan ay palaging nagpapalakas sa rehimen, sa namumunong uri, kahit noong digmaang Napoleoniko, noong 1812, o ikalawang digmaang pandaigdig, o ang digmaang Ruso-Turko, noong 1877. Kaya ang tagumpay ay palaging, alam mo na, ang malaking pagtutulak para sa rehimen. At ang mga Ruso ay hindi kailanman nag-alala sa halaga. Ibig kong sabihin, ang ikalawang digmaang pandaigdig ay isang sakuna. Ibig kong sabihin, ito ang mga pagkalugi. At ang kalidad ng pamamahala sa digmaan sa simula ng digmaan, talagang napakasama. Pero, ang kinalabasan ay tagumpay at walang nag-alala. At hanggang ngayon, nakikita pa rin natin ang rehimen ni Putin na ginagamit ang ikalawang digmaang pandaigdig bilang pinakamalaking tagumpay. Ganito ang sagot ng mga Ruso kapag tinanong tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig. Marami, lalo na kabataan, ang di na naaalala na kasama noon ang Amerika at Imperyong Britanya. Kung walang tulong ng Amerika, di sana nakaligtas ang Rusya sa unang taon ng digmaan. Pero tila nakalimutan na ito ngayon. Kaya ito ang dahilan kung bakit tayo nanalo. Tayo ito. Ang iba ay tila nawalan ng halaga, kaya ito ay kabuuang kamangmangan sa kasaysayan, ngunit ipinagmamalaki nating tayo ang nanalo. Ngayon, sa kabilang banda, bawat pagkatalo, at kahit pumunta tayo sa digmaang Crimean o sa kalagitnaan ng ika-19 na siglo, 1853 hanggang 1856, kung saan tinalo ng koalisyon ng Britanya, Pransya at Turkiya ang Rusya. Sa Crimea, sa lupaing Ruso, nagsimula ang matagal ng hinihintay na reforma para wakasan ang pagkaalipin ng mga magsasaka. Maaari mo ring sabihin na ipinaglaban mo ang mga reforma ni Alexander Ikalawa. Noong 1861, dekada 1960 ang pinaka malalalim na liberal na reforma na nangyari sa Russia. Maaari mo ring tingnan ang digmaang Russia hapon noong 1900 at 475 isa pang pagkatalo at ang revolusyon sa Moscow. At pagkatapos, sa totoo lang, ito na yung mga kaguluhan. Alam mo yon, basta kumalat sila sa Russia at napilitang magbigay ng konsesyon ang monarkiya. Nagkaroon tayo ng konstitusyonal na monarkiya noong 1917. Nagkaroon ng stalemate sa unang digmaang pandaigdig at hindi maganda ang kalagayan ng Russia. Bumagsak ang rehimeng sakuna. Nagkaroon ng digmaan sa Afghanistan at malinaw na pagkatalo sa Cold War na nagresulta sa pagbagsak ng Unyong Soviet. Kaya, hindi sapat na takutin ang mga Ruso gamit ang mga pagkalugi. Huwag mo ring kalimutan na para sa maraming
Ruso sa harapan, halos wala na silang ibang pagpipilian. Sinasadyang iwasan ni Putin ang mobilisasyon sa Moscow at St. Petersburg. Halos hindi naapektuhan ang dalawang lungsod. Ayaw mo. Si Putin, ayaw niya ng kahit anong posibleng mangyari, kahit kaguluhan. Pero alam mo na, ito ang Ushers, hindi kontento basta sa dalawang pangunahing lungsod. Parang megapolisya ito. Kaya kung titingnan mo ang hukbong Ruso, ganito ito. Bahagi nito ay, na-recruit ako mula sa mga kulungan, mula sa mga bilangguan, bahagi nito mula sa mga pambansang republika, bahagi mula sa mga napaka-depressed na rehiyon. Kaya ang mga tao ay binabayaran ng medyo maayos. At oo, para ito sa mga pamilya. Oo, may nawala sa amin, pero mas marami kaming pera kaysa akala namin. Tsao. Kaya hindi ito magtatagal. Sang-ayon ako sa'yo. May critical na bilang at posibleng maubusan ng pera si Putin na isa pang problema. Iyon ay para magbayad ng sapat bilang kabayaran sa mga pagkalugi. B. Alam mo baka wala lang talaga siyang sapat, desperado lang siya. Pumunta doon. Pero may kapangyarihan pa rin siya. Kaya ano ngayon? May access pa rin siya sa tao. Ano ang mas delikado kay Putin? Yan ang matagal kong ipinaglalaban. Sa kasamaang palad, hindi ito pinansin ng mga kanluraniing bansa. Hinayaan nilang mangyari ang brain drain. Si Putin ay maaaring may ilang milyong dagdag. May mga sundalo para sa frontline. Ngunit napakakaunti ang reserba niyang inhinyero, eksperto sa computer, at tagapamahala ng pananalapi. At simpleng pagbibigay lang sa kanila ng pagkakataon na umalis ng Russia. At marami sa kanila, sa totoo lang, ay nagtangkang umalis noong 2022. Pero sinabi ng Europa at Amerika na, hindi namin kailangan yan. Kailangan ninyong bumalik, kaya walang mga visa. Kaya nakikipag-ugnayan ako sa ilang oposisyon sa Russia, tulad ni Mikhail Khodorkovsky, at nagmungkahi kami ng isang simpleng deklarasyon. Ginawa namin ito sa Berlin. Tinawag na Berlin Declaration. Mahaba ang teksto, pero may 3 pangunahing bahagi. Ang gustong umalis ng Russia ay dapat aminin na ang digmaan ay kriminal, ang rehimen ay dilehitimo, at ang Crimea ay bahagi ng Ukraine. Kapag pumirma ka ng deklarasyon, nagiging kriminal ka sa Russia at hindi ka na pwedeng manatili doon. Doon ka lang magkakaroon ng chance lumipat. Karamihan ng kukuha ng pagkakataong ito ay inhinyero, eksperto sa computer, at tagapamahala ng pananalapi. Hindi nila kailangan dahil hindi sila refugee mula Syria o Afghanistan, kundi mga taong makakatulong at makakapag-ambag sa lipunan. At iyan ang tinatawag kong pabirong Russian Taiwan. Paano kung kunin natin ang mga taong ito para pahinain ang war machine ni Putin? Dahil kailangan mo ng mga inhinyero. Ilang daang libong tao ng ganoong uri at hindi titigil ang war machine ni Putin. Ngunit hindi na ito kasing epektibo o nakamamatay. Hindi, sa totoo lang, pero para Magawa ito, ilagay ang estratehikong layunin mong manalo sa digmaan. Sabi nga ni Winston Churchill, salamat sa pagbanggit sa kanya. Tagumpay ito, pareho lang, walang pinagkaiba. Iisa lang ang layunin natin, tagumpay. Kahit sina Biden, Trump, o mga leader ng Europa, walang nais magsabi ng salitang tagumpay. Lagi na lang, paano tayo makakaalis sa gulong ito? alam kong matatapos na tayo kaya may tanong ako. Binanggit mo ang opposition sa Russia, nababasa ko na rin tungkol sa'yo. Madalas mong pinupuna ang opposition sa Russia dahil naghihintay sila ng mabuting char imbes na itulak ang tunay na demokrasya. Gayon, hindi ko alam ang kasaysayan ng Russia gaya mo, kaya magiging interesante na ibato ko sa iyo ang tanong na ito. Base sa nabasa ko, parang hindi naging demokratiko ang Russia sa 500 taon ng kasaysayan nito. Mula 1971 hanggang 1979 lang nila naranasan ang pinakamalapit sa demokrasya. Pero ako, hindi ko pa rin ituturing na demokrasya yon. Sa tingin mo ba talaga posible ang demokrasya sa Russia? Tingnan mo ito ay para sa sabi mo, ito ay, isa itong tanong na walang sagot, pero sa totoo lang bukas pa rin ito. At isa na namang English patient, buong alam mo na, kadalasan, 1,000 taon na ang kasaysayan ng Russia. 500 taon Muscovy at Imperyong Ruso ito. Kapag tiningnan mo, ang 1,000 taon nagsisimula ito sa Kiev. Nakakatawa, mas may makasaysayang karapatan ang mga Ukrainyano sa pinagmulan ng Russia dahil dito ito nagsimula, sa kanilang teritoryo. Kaya yung 500 taon tama ka. Yun nga,
Isang imperial na pag-iisip na nabuo mula sa gintong horda. Alam mo yon, kahusayan sa militar at kalupitan. At pati na rin ang Byzantine na mesyanikong ideya. Nang bumagsak ang Constantinople noong 1453 at ang prinsesa ng Byzantine, alam mo, ay pumunta sa Rusya, nagpakasal sa hari ng Rusya, sa dakilang prinsipe noong panahong iyon. Kaya, ang pilosopiya ng Rusya o simbahan ay nakabatay sa ideya na sila ang ikatlong Roma. Ang una at pangalawa ay bumagsak, at sila na ang ikatlo, na walang ibang puwersa. Kaya lahat ng mga elementong ito, alam mo, ay nilikha sa ganitong imperial na pag-iisip na ay banyaga sa demokrasya. Nagpatupad si Alexander II ng magagandang reforma na hindi nagdala ng konstitusyonal na monarkiya. Pero tiyak na binago nito ang Rusya noong ika-19 na siglo, noong huling bahagi ng ika-19 na siglo nasa tamang landas na ang Rusya. Pagkatapos ng 1905 na manifesto ni Nicolas II, dahil sa pagkatalo sa digmaan laban sa Hapon at revolusyon. Dahil dito, naging konstitusyonal na monarkiya ang Rusya, ngunit hindi ito talaga. Sa totoo lang, hindi pa handa ang bansa sa demokrasya. Dahil ang demokrasya ay hindi lang basta ilang batas. Tungkol din ito sa mga tradisyon, tungkol ito sa mga karapatan sa ari-arian. At syempre, muli, ito ay tungkol sa paggalang sa batas. At iyon nga, nagsisimula pa lang tayo doon. Pagkatapos ay nagkaroon tayo ng revolusyon, mga Bolshevik, sa totoo lang, mga Bolshevik ang namuno at talaga namang sinira nila ang lahat. Sa pagitan ng pagtatapos ng monarkiya at pagsakop ng mga Bolshevik, naging teknikal na demokrasya ito. 8 buwan lang, napakaiksi ng panahong iyon. Tapos nagkaroon tayo ng mahinaang demokrasya noong dekada 90. Pagkatapos ng 91, hindi buong 91 hanggang 99, kundi 91 hanggang 93 lang talaga. Ginamit ni Yeltsin ang mga tangke para sirain ang parlamento. Galit ako sa parlamentong puno ng komunista at nasyonalista. Pero hindi tama na wasakin ito. Pero hindi, yun ang tamang paraan. Nakikipag-usap o naghahanap lang ng kasunduan sa lipunan. Kaya, tama ka. Ang kasaysayan ng Rusya ay nagbibigay sa atin ng kakaunti lamang ng pag-asang magiging demokratiko ang Rusya. Pero heto ang isang malaking pero. Paano naman ang Timog Korea? Paano naman ang Taiwan? Pinag-uusapan natin ang China, pero ito ay Taiwan. Parehong mga tao sa Taiwan, Hilagang Korea at Timog Korea. Totoong napakagandang karanasan yon. Noong 1953, hinati ninyo ang bansa ng pantay. Sa tingin ko, Hilagang Korea iyon. At bahagyang mas mataas ang gross domestic product. Sa simula at sinuri natin ang resulta. Isa itong purong eksperimento kung saan parehong tao na magkamag-anak gaya ng pinsan o magkapatid. Sa kabilang banda, may malayang pamilihan na nagsimula rin sa diktadura. Tama? Kalaunan, nagkaroon ito ng ideya ng malayang pamilihan at naging aktibong liberal na demokrasya. Pwede nilang i-impeach ang presidente o ipakulong ang pinuno ng pinakamalaking korporasyon. Kaya minsan, alam mo, tawag lang. Sa loob ng halos 70 taon, naging masigla ang demokrasya pagsapit ng 2050. Kaya sa loob ng 6 na dekada, walang karanasan ng bansa sa demokrasya, karanasan sa market economy. Kaya nakuha nila lahat ng kaalamang ito. At ganoon din sa Taiwan. Oo, ayokong pag-usapan pa ang silangan at kanlurang Alemanya dahil may mga tao na may karanasan na doon. Ang Europa, kultura. Kaya ang pinag-uusapan natin ay mga bansa na talagang banyaga doon. Kaya hindi ko iniisip na ang mga Ruso, kung bibigyan ng pagkakataon, ay mas magiging masama ang kalagayan kaysa sa mga Taiwanese o mga Timog Koreano. Kaya muli, may pagkakataon. Pero ang problema, alam mo, ang Taiwan at Timog Korea ay hindi naapektuhan ng imperial na virus na ito. At sa tingin ko, ang kinabukasan ng Rusya, kung may kinabukasan man para sa aking bansa, ay ang puksain ang imperial na virus na ito. At hindi ako basta iiyak na lang sa natapong gatas. Kahit lumiit ang teritoryo ng Rusya dahil sa pagbabagong ito,
ito pa rin ang pinakamalaking bansa sa mundo. Kaya naniniwala ako na hindi ito tungkol sa laki ng bansa, kundi tungkol ito sa lakas ng mga pinagkaisang paniniwala ng mga tao sa ilang mahahalagang pagpapahalaga. Sa ngayon, ang mga pagpapahalagang ito ay nakakatakot at itinutulak ang bansa sa bingit. Kaya sa huli, dapat nating subukang baguhin ito. Diyan pumapasok ang ugat ng aking maraming miyembro ng oposisyon sa Rusya ang hindi nagkakasundo. Para sa akin, makakabangon lang ang Rusya kung mananalo ang Ukraine sa digmaan. Marami sa kanila ang sinusubukang iwasan ito. Direktang paraan ito dahil kung mananalo ang Ukraine sa digmaan, ibig sabihin kailangan nilang pumatay ng mas maraming Ruso. Tungkol ito sa pagsalba sa Russia mula sa isang ganap na kapahamakan na mangyayari kung palalawakin pa ni Putin ang digmaan. Mangyayari lang ito kung mananalo ang Ukraine na sa ngayon ay mukhang hindi realistic. Yung pa hindi dyan nagpapasan na uusap natin, mahilig talaga akong magbasa tungkol sa kasaysayan ng Russia na may pagkatapos kitang makausap mo, mas lalo akong na-excite. Masaya akong ituloy ang usapan natin kung gusto pa ng audience mo ng dagdag kasaysayan ng Russia. Tama, ikaw? Alam mo kung paano ako mahanap. Yan ang tanong ko. Magbabasa pa ako para mas maganda ang may tatanong ko sa'yo. Kapag ginawa mo na ang susunod, Galing sa mga mambabasa at manonood mo, siguradong makakasagot kami. Gusto ko palaging may pag-uusap, kaya dapat bukas ang mga linya, hindi lang ito echo chamber. sa susunod, tingin ko pag-uusapan natin ang kasaysayan ng Russia. Pero oo, makapal ang balat ko. 20 taon sa chess. Salamat sa oras mo, pinahahalagahan ko ito. Sa susunod, tatalakayin natin ang kasaysayan ng Russia at pag-audit ng audience. Sige, paalam.